Mga ginigiliw ko kapatid sa pananampalataya, ngayon po ay ikalawang araw ng Agosto. At sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi pinahalagahan ang sariling wika ay mas masahol pa sa balansang isla. Kaya ang ating pong isa ay sa Pilipino. Kasi lahat po tayo ay nagmamahal sa bayang Pilipinas. Pero meron din pong ilan, mas minahalagahan ang ibang bansa, lalo na ang China, mga Chinador. No? Kasi gusto nila ay ang Scarborough, yung Kalayaan Islands, ay ipamigay na sa China. Sana po tayo ay mas pinahalagahan natin ang patriotism, nationalism, ang pagiging bayani. No? Kung tayo mga Kristiyano, ninanais ng Diyos na tayo magsumikap bilang mga banal, bilang mga martir. Sabi nga ay tayo'y nagmamarcha patungong sa langit. No? Kapag tayo nakapasok sa kalangitan, kahit hindi tayo canonize ng simbahan, tayo na ay mga banal. Kaya makikita ninyo, mahalaga po sa atin ang ating sariling wika. At ikalawa, sa Ebanghelyo, napakinggan natin ayon kay San Mateo na si Jesus ay nagluluksa. Pagdating ko pa lang dito sa A-Mart Formation Center, pinagmamalaki ni Sister Emma, no, na dito na kami nagpe-prayer meeting. At Father, yung aming magbabahagi kahapon, inabot na kami from 4 o'clock ng afternoon hanggang alas 6 na ng gabi. No, dapit hapon na. Siling na. Pero ang ganda-ganda po ng aming sharing about the gospel yesterday. No, dahil si Juan Bautista, dahil sa kanyang pagiging bastion ng morality, ng moralidad, at sinabi niya ang batas ng Diyos ay para sa lahat, mayaman, mahirap. Pero yung kanilang Haring Herodes ay hindi po sumusunod. No, sabi ng Diyos, huwag mong kunin ang asawa na meron ng asawa. Sabi ni Juan Bautista, bawal sa iyo na kunin si Herodias kasi asawa na siya ng kapatid mo, si Felipe. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Ang kay Juan ay kay Juan. Sinabi sa aklat ng Genesis, ang pinagsama ng Diyos, isang babae, isang lalaki. Hindi po sinabing dalawang babae, isang lalaki. Hindi po sinabing dalawang lalaki, isang babae. Ang sabi, isang babae at isang lalaking pinagsama ng Diyos. Walang sino man ang dapat maghiwalay sa kanila. Yan po ay batas ng Diyos. Nangangahulugan pagiging tapat. Pag minahal mo ay dapat until death do us part, hanggang kamatayan. Hindi yata tanggap nung nagbe-birthday. No? Kaya kumisa sabi ko, simpleng birthday. Tokwat baboy at saka yung lugaw kanina. Kasi magarmo ang pagkain. Talagang galore. Kaarawan kasi ng hari. Ang daming panauhin. Pero, merong guest. Ang anak ni Herodias. Nagsayaw ng katulad ng sayaw ng sex bomb girls. Ang spaghetti pataas at spaghetti pababa.
Kaya, no, kaya naalala ko yung Sex Bomber, yung kanilang popularity. Ako po ang kanilang spiritual director. Kasi ako'y naka-assign sa Holy Family Camias, yung kanilang studio, malapit po sa simbahan. Nag-request si Joy Cancio kung kanilang manager, kung pwede ako mag-bless. Tapos taon-taon, yung tagal ng Day 17, ang kanilang series, TV series, tuwing hapon, ay gusto na pagka-renewal of contract dyan sa Metro, sa may Ortigas, Metro Walk, no? Ay doon sa isang bar, no? Pagkatapos kong magmisa ay signing of contract. Ilang taon po din yon. Christmas party, no? Ako ay pupunin para magmisa sa kanila kung saan sila nag-shooting para ipalabas during Christmas para sila ay vacation. Nakamahal po sa akin si Director Pat Perez, pati na si Joy, pati na rin ang buong cast ng Sex Bombers. Kaya sabi, tuwing sila ay nag-iimbita, ay kapag ako'y libre, ako'y sumasama. Minsan sabi ni Pat Perez, pero yumaon na siya, Father, SD ka namin. Pwede ba na ikaw ay makasama as guest sa Day 17? So, drama po yun. Sabi ko, yung ibang pari na. Sabi nila, Father, gusto ka namin. Sa kapipili, ay sumunod ako, merong isang episodo na si Jopay Pagyo ay ikakaabulan. No? Tapos, biblesan ko siya para magkaroon ng milagro at siya ay makakita. Kaya may segment doon. Nung makita ng kapwa ko mga pares na sa Paralympics na kalaban naming basketball sa Pampanga, nung magkita uli kami sa bahay pare, sabi nila, Father, lumabas ka na ba sa pagkapare? Bakit? Nakita ka namin sa Day 17. Artista ka na ba? Pinalitan mo ng pagkapare. Sumunod naman, ikakasal ko si Rochelle Pangilinan at saka si anong pangalan noon? Yung dating siya sa basta artista din siya. Si Sarmienta. So, kinasal ko sila. Nakita uli ako, Father, ayaw mo namang magpare. Hindi, magagalit si Brother Ernie Bordeos at lalo na si Del Bitangcol. Kasi sabi nila, Father, hindi ka dapat mawala bilang SD ng St. Peter Community. So, kaya, naalala ko ito. No? Pero, ito lamang, nakalipas ng isang linggo, no, ay nagmisa ako sa Radio Veritas, sabi sa akin, Father, binigyan tayo ng award sa FAMAS dahil sa ating segment sa Radio Veritas, Healing Mass sa Radio Veritas. Binigyan tayo ng award. So 30 kaming mga pari. Kasama na doon si Father Milien at si Father Anton Pascual. Kaya yung aming trophy, yung award, yung plaque, ay iisa lang, pero bawat magmisa kami, no, ay pinicturean ako, nakahawak ko yung aking trophy. No?
Kaya sabi nung ibang mga kakilala ko, lalo na yung dating ah, ambassador sa Germany at doon sa ambassador sa Austria. Sabi niya sa akin, Father, dekalidad ka na. Ang FAMAS Award ka na. Kaya tuwan-tuwa ako kasi for more than 8 years or 9 years, no, every week, lagi ako ang iniimbita para sa healing mass sa Radio Veritas. Kaya naalala ko si Juan Bautista, sabi sa unang sentence, no? Umiwalay si Jesus at nagpunta doon sa ilang na lugar, sumakay ng bangka, nagluluksa. Bakit pinagluluksa? Kasi pinsan niya, si Juan Bautista. Naalala ko tuloy si Bishop So, nung ako'y nasa Holy Family sa May Camyas, kung saan din ako na-discover ni Joy Cancio. Sabi sa akin ni So, alam ko na namatay kapatid mo, malungkot ka. Ako rin, nang namatay tatay ko, binigyan ako ni Cardinal Sin bilang ako'y sekretary niya. Magbakasyon ka. Nagpunta ako ng Palawan. Mga 5 araw. Sa Dalampasigan. Nakaupo siya doon. Humahagulgol, sumisigaw, umiiyak. Oh, pag namatayan tayo sa mahal sa buhay, pinagluluksa natin. Kaya naalala ko, December 23 ng hating gabi, alas 9, dinala ng mga kapatid ko ang ikalawa sa bunso na si Jimmy. Severe attack ng asthma. Hika. Kala ko walang namamatay doon. 1995. 4 na taon pa lang akong pari. Dala doon dahil sa wala ng oxygen yung brain. No? Na comatose. At pagkatapos ma-comatose, 5 days. No, yung araw na gayon, gabing yon, sabi ko, Lord, sana gumising na. Nagpapagawa ako ng parokya, ng simbahan sa San Roque, Sampaloc, pati na ang 4-story na building. Baon pa sa utang, pero ginagawa ko ang lahat. Isang hiling ko lang, magising po sana ang kapatid kong si Jimmy. Noong mag-aalas 4 na ng madaling araw, 3:30, sabi ng tatay ko, anak, pari ka. Meron ka pang huling simbang gabi sa parokya. Umuwi ka na. Sabi ko, tay, gusto kong antayin gumising si Jimmy. Sabi ng tatay ko, pari ka. Pumunta ka doon. Habang ako nagmimisa ng simbang gabi ng madaling araw, hagulgol ako ng iyak. Nagmisa ako. No, after 1 month, regular ako sa PCI Chapel sa Makati Ave. Ngayong giniba na yung 2 building kasi BDO nang may-ari. No, sa basement, napakagandang chapel. Parang ganitong chapel ng AMARD Formation Center. Nagsimula doon sa first reading, sa book of Jeremiah. Sabi doon, Prophet Jeremiah, gugulpihin ka ng iyong kapwa Hebreo dahil ikaw'y nagsasabi kung anong mangyayari sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. Selective yung mga tao, gusto good news, wag bad news.
Walang ginawang mali si Propeta Jeremias. Pero kailangan siyang dumaan sa torture, sa persecution. Nung marinig ko yon, sabi ko, Lord, wala naman akong ginawang masama. Pinagtatrabawan ko, pinagsisikapan kung saan ako ma-assign na ma-accomplish ko ang misyon. Pagkatapos nung binabasa ko Ebanghelyo, tumutulo na luha ko. Naalala ko kapatid ko. Nagluluksa. Kaya ang ating Panginoon, sabi niya, ang dami kong panahon sa public ministry bilang pinsan at napakabuting tao. Si Juan Bautista bilang aking taga-anunsyo, tagapaghanda ng daraanan ng Mesiyas. Ipagluluksa ko ang aking pinsan. Pero yung mga tao, nakitang sumakay siya ng bangka, alam kung saan tutungo, wala silang bangka, nagtatatakbo, dumaan, nilakad, paikot. Pag sadsad ng bangka, ang dami ng mga tao. Ang Panginoon, kahit nagluluksa, ay nahabag at nagpahayag pa rin ng salita ng Diyos. Nagturo pa rin. At pagkatapos, lahat ng dala nilang may sakit, pinagaling. Kaya gusto ko po si tita at ito pong ating kapatid na tayo merong sakit. Sana ngayong araw na ito, lahat ay mapagaling ni Jesus. Amen? Kaya huwag po tayo mawalan ng pag-asa. No? Kapit kamay tayo sa Panginoon. Wala pong imposible sa ating dakilang Diyos. Naalala ko tuloy yung aking tiyuhin, kapatid po ng aking nanay, si Jumides Maturan. Ito po silang magkakapatid. The only girl, si Aling Baring, na aking pinagmamalaking nanay. Namatay February 14, 1974. No, 8 years old lang po ako noon. Binurol niya sa Funeraria Pass. No? Dahil hindi ko pa kilala si Tita Del. No? Hindi pa ako pari. Sana doon po sa St. Peter Chapel sa Quezon Ave. Pagkatapos ng isang linggo, ay meron na po siyang kontrata ahead of time. Wow, the other year. Kakanta po siya sa Clover Theater. Sinama ko ng tatay ko. Alam niyo, yung unang kanta niya, pumapatak ang luha. Kasi isang linggo pa lamang nakalibing si Felisa Padilla Maturan. Doon ko nakita, no, kung gaano kahalaga ang nanay. Kalalaking tao, sikat na sikat bilang Pericom of the Philippines. Pero lumuha, sabi niya, pasensya na po kayo. Sa isang artista, sa isang mangang-awit, the show must go on. Kahit po may daladala akong luha at pag-iyak, nagdadalamhati, nawalan po kami ng nanay. Natatandaan ko, sabi ng nanay ko, isa lang ang nanay ng pare. No, kahit na nakita ko, no, pag magulang ang namatay, nagluluksa tayo. Kaya dito ang Panginoon. No, naalala ko, sabi ng tatay ko, anak, pari ka. Ako nandito, maiiwan, aantayin ko si Jimmy gumising. Punta ka na doon sa San Roque, sa M. de la Puente. Mag-aantay na yung mga tao. Simbang gabi.
Naalala ko tuloy si Jesus. Sabi niya, nagluluksa ako pero pari siya, propeta siya, mesiyas siya. Nahabag sa dami ng tao. Buong araw, nakikinig sa kanya. Nagpagaling siya. Pero pagdating ng 6:00 ng gabi, para bang nag-prayer meeting si Sister Emma Lopez, pauwi na sila. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga apostol, pauwi nyo na. Wala tayong pagkain dito, walang tindahan dito, walang karinderya. No, ito ay a remote area. Magugutom yan. Sabi ng Panginoon, pauwi nyo sila, kayong magpapakain. Sabi ng mga apostol, yung bata, may dala limang tinapay, 2 isda, baon niya. Yan lang ang kakanin natin. 5,000 kalalakihan. Hindi pa binibilang yung bata at mga kababaihan. Bakit hindi sila binibilang? Hindi ba sila pakakanin? Pinakain din. Sabi ng Panginoon, dalhin nyo dito yung pagkain. Itinaas. Dinasalan. Sabi, Panginoon, padamihin mo ito. Kasi gutom na yung mga tao. Kung uuwi sila, baka mahilo sila, magkukulaps yan. Gutom yan. Pinaghati-hati yung pagkain. Inibot. Yung sense of urgency, kung ano yung dapat kailangan, yun dapat ang gawin. Kaya sabi sa unang pagbasa, Yahweh, God the Father, is a generous God. Yung Exodus people napalaya sa Ehipto, pero 40 years sa desert. Sabi, walang makakain dito. Kung yan ay nandiyan dyan, no, si Gigi Bondo, sasabihin niya lang, sige, mag-grab kayo. Pipirma na lang ako magbabayad. Hindi, no? Sabi ng Panginoon, no? Papaulanin ko ng tinapay na mana ang mga taong nagugutom dito sa ilang. Sabi, hindi pa sapat yan. Kailangan din nila ng karne, protein. Saan ka kukuha doon ng hayop? Abay, generous si Yahweh. Lahat ng mga ibon, bumaba kung nasaan ang mga Israelita. Usually, kapag lumapit ang tao, lalayo ang mga kalapati, ang ibon. Pero sa kanila, no, yung mga ibon mismo lumalapit sa mga Hudyo. Kunin mo na ako, gawin mo akong McChicken at Jollibee chicken. God provided them such food. Kaya tayo po, kahit na naghihirap, God is our provider. Bibigyan po tayo. Tayo lamang ay manalig sa Kanya. Kaya napakaganda, no? Na yung sana yung ating mga leader katulad ni Jesus gumagawa yung sense of urgency, yung mismong pangangailangan. Kasi nagtataka ako nung panahon ng pandemic. No, walang trabaho, hindi makalabas, lockdown. Oo, may ayuda. Galing sa DSW. Pagdating doon sa barangay, sa City Hall, pinapalitan ng plastic bag, lalagay pangalan ng politiko. Hindi ng DSW. Sabi ko, yan ba ang sense of urgency? Yung mag-isip ka pa na ikaw ay kilalanin. Hindi mo naman pera ng bayan. Pero gusto mong sumika.
Panahon ng pandemic, gustong ipasa ang anti-terrorist law. Panahon ng pandemic, kailangan ipasara ang ABS-CBN. Saan ka naman nakakita? Naka-lockdown. Merong mga checkpoints, hindi ka makapunta doon kung wala kang ID na ikaw ay pinapayagan lumabas. Mas kailangan yung radyo para sa ay babalita. Saan ka nakakita? No? Iba ang priority. Ang Panginoon sabi niya, nagugutom yan bakit niyo paalisin ng walang, hindi niyo pinakain? Pauwiin niyo. Pakakanin natin kasi gutom na sila. Kaya napakaganda. Kung tayo ay merong birthday, alam ko merong isang tao na pari magbe-birthday sa Miyerkules. Inakain na po ako ng lugaw at saka ng tokwat baboy. Sabi ko, very generous ang St. Peter. Kasi pinapakain yung isang hamak at simpleng pare na ang pangalan ay Joey. Kaya sana po tayo, pag may kaarawan, paghanda natin yung ating gift of life, ang bigay ng Diyos ng buhay. Kasi utang natin ang loob sa Kanya. Ang mga biyaya, ang mga handog, hindi lang pagkain, kundi ang mga matatalik mong kaibigan. Kaya kapag naalala ko, tumawag sa akin sa messenger si Jojo Navarro, umahagulgol, Father, malapit na, 1 taon, babang luksa ng asawa ko. Pero yung araw na yung namatay, umahagulgol ng iyak si Jojo. Sabi ko, hayaan mo, baka gusto nang bigyan ng gantimpala ng Diyos ang asawa mo. Makapiling na sa langit. Kaya Jojo, ikaw ay magiging tatay at nanay na ng mga anak mo. Pero hanggang ngayon, makita nyo, nagsisilbi pa rin si Jojo dito sa community. Kaya maganda, hindi lang tayo binubusog ng Panginoon sa pagkain. Binubusog din tayo ng mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Kaya hilingin natin sa Panginoon sa panahon ng pagluluksa, kalungkutan, saya, di natin nalilimutan maglingkod sa Diyos. Amen.